Balak pa imbestigahan sa Kamara ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng PAGCOR kapalit ng pagpabor sa isang proyekto. Ito'y matapos igiit ng mismong Civil Service Commission na bawal ang umano'y ibinigay na VIP treatment sa pinuno ng PAGCOR ng isang big-time casino operator na nahaharap ngayon sa reklamo sa Amerika. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Mismong Civil Service Commission na nagsabi, masamang tumanggap ng regalo o pabor ang kahit sinong empleyado ng gobyerno, lalo na kung may pinapasok na transaksyon ng pamahalaan o kasong dinidinig kung saan sangkot ang nagbigay ng regalo o pabor. Nakasaad sa Article 9 ng Civil Service Decree of the Philippines, ang pagtanggap ng anumang regalo para sa pampersonal na gamit habang nasa katungkulan ay may parusa sa ilalim ng anti-graft laws. Kung tumatanggap ng regalo at meron kasalukuyang transaksyon with that agency, ay talagang magkakaroon ng suspicion of impropriety. Hindi raw ito naiiba sa kontrobersyang hinaharap ni PAGCOR Chairman Cristino Nagyat na umano'y tumanggap ng suhol mula sa Japanese pachinko tycoon na si Kazuo Okada. Matatanda ang kinasuhan ng casino magnate na si Steve Wynn si Okada sa Nevada Court sa Amerika dahil sa paglabag daw sa batas ng Amerika tungkol sa foreign bribery. Sinuhulan daw kasi ni Okada ng $110,000 si Nagyat at dating PAGCOR Chairman Efrain Menuino noong 2008 para paboran umano ang pagpapatayo ng Manila Bay Resorts Casino. Nauna nang tinanggi ni Genuino ang issue. Ganito rin ang sagot ng kampo ni Nagyat. Even Malacanang supported his explanation. So what issue is still there? Pero si Bayan Muna Representative Teddy Casino, balak itong paimbestigahan, lalo't inaabsuelto na raw agad ng palasyo si Nagyat. Giit naman ng Malacanang, walang ginawang mali si Nagyat. There is no ethical violation because he was there as a casino operator and not as a casino regulator. Ganun pa man, humihingi na raw ng paliwanag si Pinoy tungkol sa issue. Gerard de la Peña, News 5. Matapos po ang sunod-sunod na pasabog ng News 5 ukol sa talamak na pagmimina ng chromite sa Eastern Samar, isinusulong na ng mga residente at ang kanilang congressman ang total ban sa pagmimina doon. Pero ang DNR tila nagdadalawang isip daw na ipatupad dito. Narito ang huling bahagi ng aming eksklusibong report. Noong nakaraang taon pa raw gusto nang ipatigil ng Eastern Samar Congressman Ben Ebardone ang talamak na pagmimina ng chromite para sa paggawa ng balat pulbura. Pero ang ibang minahan, mismong mga politiko pa raw ang may-ari. At may basbas din daw ito sa mga lokal na opisyal. Kaya naman si Congressman naghain ng isang panukala sa Kongreso para gawing mining free ang kanilang probinsya. Para mahinto na itong distraction sa kalikasan at saka nakikita ko yung future ng aking probinsya nakokompromise. May nanawagan na rin daw sa DNR para suspindihin ang lahat ng minahan. Pero tila nag-aalangan daw ang kalihim ng DNR na ipatupad ito. Sana pakinggan kami at mag-order na siya agad na ipatigil lahat ng mga pagmimina. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Secretary Ramon Pahe pero nasa abroad siya ngayon. Aminado naman ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR, hindi ganong kadaling magpatupad ng total mining ban dahil may mga negosyong maapektuhan. Ang naging desisyon namin, enforcement kaagad. Instead na isuspindi natin, humingi tayo ng saklulo sa DILG Secretary. Pag-aaralan pa raw ng ahensya ang panawagang zero mining sa Eastern Samar. Malalaman natin sa mga susunod na araw kung yung desisyon na ipatigil yung boom small scale mining ay mas makakabuti. Erwin Tulfo, News 5. Okay mga kapatid, basang-basa ba kanina ang inyong mga bimpo o panyo? Init di ba? Sobra. Sabi ng Pag-asa, ang yun po ang pinakamainit na araw taong 2012. Pumalo sa 34.4 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Pero isipin mo, Pebrero pa lang. At asahan pa na mas maiinit pa, lalo siyempre sa summer. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 38.6 degrees Celsius nga ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Maynila. Yan ay yung taong 1915. Pero bakit nga ba uminit na? Eto, humihina na kasi ang malamig na hanging amihan at halos hindi na rin humahagip sa Pilipinas. Ang naiwan yung mainit na easterly winds.
kapag nagsasalubong po ang easterlies at amihan, yan po ay nagdudulot ng ulap at ulan. Pero dahil umexit na nga si amihan, ayun na siyempre init ng easterlies. So ngayon, ang pinaka-apektado niya ng Mindanao, pero sa hapon o gabi, hindi pa rin malayong umulan. Kaya alerto pa rin tayo mga kapatid. Dito naman po sa Luzon at Visayas, bahagya magiging maulap pa rin. Pero kalmado naman po ang panahon. Pero siyempre, ingat pa rin. Pero may iba tayo. Nag-courtesy call kamakailan kay Pinoy ang Hollywood actor na si Jeremy Renner, ang bida sa Born Legacy na nag-shooting dito sa Pilipinas. Siyempre, nagkapalitan ng mga regalo. Nagbigay ang Malacanang ng tsokolate at ilang mga aklat. Si Renner naman, nagbigay ng mga DVD, yung Born series, pati na rin kanyang pelikulang The Hurt Locker. Naku, teka, DVD? Urig naman siguro yan, ano? Kung ganun, hindi ba dapat siya na lang ang binigyan para hindi na muli pang mamirata? At yan po ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera, nagsabing sa panahong napakainit, urig lang ang dapat ginagamit. Balik po tayo sa mga aksyong balita. Lumutang na ang leader ng fraternity na sinasabing dawit sa pang-hazing kay Marvin Reglos. Humarap siya mismo kay Justice Secretary Leila De Lima na founder ng sorority counterpart ng frat group. Romel Lopez, ikwento mo. Agad pinalibutan ng mga media ang leader ng Lambda Rho Beta Fraternity na si Eduardo Escobar, ang fraternityng dinadawit sa pagkamatay ng hazing victim na si Marvin Reglos. Ang kumontak raw sa kanya, mismong si Justice Secretary Leila De Lima na siyang co-founder ng sister sorority ng grupo. That at this moment he is not yet a suspect. So he is not being treated as a suspect. Kalahating oras din ang tinagalang interogasyon kay Escobar sa NBI, pero tumanggi na sina De Lima na ikwento ang nangyari. Sa ilalim pa raw si Escobar sa interogasyon ng PNP. Tikom din ang bibig ni Escobar, lalo na sa tanong na kung may basbas ba niya nangyaring initiation. We won't make any statements on that kasi we're really trying to find out kung sinong andon. Namatay si Reglos nung linggo pagkatapos ng hazing sa Antipolo. Ang mga pratme na sina Eric Castillo, Boji Yap, RJ Grihana, Jofali Abdullah na pawang mga miyembro rin ng Lambda Rho Beta ang ilan sa mga sospek. Paglilinaw naman ng abogado ng Lambda Rho Fraternity, di nila kukonsintihin ang sino mang kabrad na mapapatunayang guilty sa pagkamatay ng kanilang neophyte member. Ayaw namang kumpirmahin ng abogado ng fraternity kung may nawawala pang ang 2 miyembro na sinasabing nakasama raw sa initiation ng linggo. Ayon sa isang source ng News 5, ito umano sina Omar Rasdadwi sa Bibil at John Daryl Iringan. Na-trace na sa Facebook ang isa, habang isa naman wala pang muka. Kahapon, isang listahan umano ng mga fratmen ng Lambda Rho ang inabot sa News 5 ng hindi nagpakilalang informant. Hindi malinaw kung para saan ito at kung may kinalaman ito sa nangyari kay Reglos. Kanina, pinakita ng News 5 kay Atty. Radovan ang sinasabing listahan. Maliban kay Escobar at isang Atty. Dino, di na raw nila kilala ang iba pang naririto. I have not met them. Nauna namang sinabi ng San Beda na hindi nila kinikilala ang Lambda Rho Fraternity. Buwelta naman ng frat, taon na ang binibilang nila sa eskwelahan. We are legitimate because we are existing on already for 40 years. 40 years. Formal nang nirekomenda ng piskal ng Antipolo ang pagsasampa ng kasong murder in relation to anti-hazing law sa mga suspect na sina Eric Castillo, Boji Yap, RJ Grihana at Jofali Abdullah. Desidido rin ang Antipolo PNP na magsampa ng kasong obstruction of justice laban sa San Beda. Romel Lopez, News 5. Nakalabas na ng ospital si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda matapos tambangan ng riding in tandem noong Martes ng gabi sa Paco, Maynila. Bagamat nakakalakad ng walang alalay, bakas pa rin ang mga sugat sa kanyang mukha. Paniwala niya may kinalaman ang insidente sa umano'y kidnapping at extortion case ng isang Haponesa na kinasasangkutan ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Nauna nang tinanggi ng kampo ni Gatdula na may kinalaman sila sa ambush kay Esmeralda. Wala namang balak na humingi ng sorry si DOJ Secretary Leila De Lima sa kampo ni Gatdula matapos sabihin ng kalihim na duda siya sa timing ng ginawang ambush kay Esmeralda. Very clear naman kung sino yung nagsisinungaling eh. Hindi na kailangan elaborate yun. Sabak ulit sa taping ang cast ng Born Legacy sa Leveriza sa Maynila kanina. Pero ang mga residente nagreklamo.
Nakakaperwisyo daw kasi ang ingay na dulot ng shooting sa kanila. Wala rin daw sa usapan ang ginagawang pagkabit ng mga kable ng kamera sa bubong ng kanilang mga bahay. Ang ilan pa, hindi pa raw bayad ng 3,000 pisong na pag-usapan nilang kontrata sa Born Producers. Pero giit ng mga staff ng movie, sinusunod naman daw nila ang napagkasundoang kontrata sa mga residente. At yan ang 45 minuto ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.